Ay, doon tayo, 'di ba? Dito tayo dadaan. Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming Good channel. morning mga ka-viewers. Dito tayo sa Connexos. Excited ako. Excited siya. Manonood sa baby girl ko na ano sila, may band. Mag-video tayo kahit konti lang sa kanilang Optimist Band. Remembrance lang ba? Oo. So ito po 'yun, yung Connexus Art Center. Ayan pa yung mga bata. Thank you. Doon tayo pa. So ayan po, nagbigay lang kami doon ng donation. Ay. Ang nitong maliit na to. Nakabidyo ka pa. And welcome to the third day of the Downtowners Optimist Club of Regina 41st Annual Band Festival. Today we have the Regina Catholic School area grade 7 and grade 8. The first selection is Ave Veprum Corpus and by Williams, and the second is Dark Matter by Daughtry.
mga ka-viewers, tapos na po yung performance ng mga bata. Saglit lang, siguro mga 10 minutes lang. So, ayan. Alis na rin tayo. Uwian na. Uwian na kasi sila. May bus naman sila. So, diretso pa sila ng school. Doon sila magla-lunch. So, uwi na po tayo at pagdating po ng bahay, magtatanim po kami ng mga seeds. So, ganun po yung itsura ng building. Ayan. Tapos yung Wascana Lake, andito, sa gilid. Continue on Lakeshore Drive for 1 kilometer. Ayun yung legislative building dun sa kabilang side. Kung gusto ng anak niyong sumali sa banda, ayan, pasalihin nyo lang. Tsaka may bayad lang siya na 145 ata per year. College Avenue for 800 Bali yung meters. bayad na yun para dun sa ano nila, sa mga concerts nila, and yung mga trip nila na papunta halimbawa sa ibang school na mag perform, ganyan. So sa sunod may mga ano sila, schedule sila na solo performance sa ibang school din. Pero yun last time hindi natuloy yun kasi parang may Turn right ano onto yun Albert Street, Can-Am Highway. may strike yung mga teacher last year. So, ngayon lang ulit magkakaroon ng solo performance sa ibang school naman. So, i-grade sila doon. Tapos, ayun. Depende. Kasi nung nakaraan, naka-EX ata siya. At the light, turn right onto Albert Street, Can-Am So, Highway. tingnan natin itong solo performance niya ulit kung maka-EX ulit siya. Siyempre, tuwang-tuwa si Dadong pag nag-EX na naman yung beng-beng niya, no, pa? Naman. Bakit ikaw, hindi ka ba natutuwa? Siyempre natutuwa. Natutuwa kasi alam kong mana sa'yo eh. Talaga. Talaga daw. Ano yun? Magaling talaga si Bengbeng magaling siya mag-drawing. Oo. Nakakatuwa. Ayun nga po kahapon. Bakit creative ka ba? Hindi. Oh, sa akin nagmana yun. Alam ko. Ayun nga kagahapon, kami, may parent-teacher conference. Tapos yun, ang comment pa rin ng teacher sa kanya, wala siyang concern kay Denise about sa pag-aaral. Ano daw, okay daw si Denise. Tapos ang ano lang At the niya, light, turn left onto Victoria Avenue West. ang comment lang niya is, si Denise kasi masyadong tahimik, mahiyain. Yun lang naman, mahiyain daw si Denise. Pero sa schoolwork niya, okay. Natutuwa nga yung teacher niya sa drawing niya pa eh. Kasi ang ganda ng pagkagawa ng niya. Yung sinubmit niya nung nakaraan. Sabi doon ng isang teacher, sana all. Sana all magaling mag-drawing. Sipag mag-aaral. Masipag talaga mag-aral pa. Mana sa'yo. Natatawa ang tatay. Bakit parang pilit yung tawa mo? Bakit? Sinasabi ko lang naman na mana sa akin. Oo nga. Masipag mag-aaral. Masipag talaga. Magsisimula na po si Dadong magtanim ng seeds. Ano yung pasili? Thai chili to. Kuha muna ako ng ano. Nang? Ayan, ito yung ano namin. Binili namin last 2 days ago. 3 days ago. Sarili ko siyang ano. Mahal to kasi meron siyang lupa. Meron kasing mga taniman na walang lupa eh. Mga bulaklak namin parang dumadamit pa yung sa dulo. Yung gilid ko, no? Dry na ba? Ayun. Five, 10, 15. Tapos sunod, Ayan, may mga butas na siya eh.
Isa lang ba yung ilalagay mo kada butas? Ilan? Hindi, pwede siya dalawahin. Magkatabi para pag hindi nakasurvive yung Yung isa. sa May reserba, no? ayan o. Kailangan tubigyan ko ito mamaya, yung ilalim. Dry siya, no? Matigas. Siksik eh. So, ayan. Thai chili. Sunod niya is bell pepper, eggplants, tsaka okra. Ito yung itinabi namin. Galing store lang yung ano niyan, bunga niyan. Nung gumagawa pa tayo ng embutido. Ano, pinatuyo lang. Kasi yun nga, mabilis nga patubuin yung mga galing sa fresh na seeds, no? Parang yun ang observation ko. Kumpara sa binibenta. Tapos patubo tayo separate na sa ibang lagayan para pag hindi tumubo lahat to, Na extra. extra tayo. Para lang tayo naglalaro nito. Kaya nga, Tingnan natin kung tutubo siya. kung effective. Yan yung kanyang okra na harvest ko nung bago kami lumipat dito, oh. Sana maayos pa, no? Tingnan natin. Check mo nga. May buto ba? Oo naman. Seedless. Dami nga. Oo, maayos Dami nga, pa. boss, maayos. Hindi siya, Hindi, anong tawag doon, yung parang kulyatis. walang laman. kulyapis Oo. sa atin, no? Tawag na. Baka nakatulong kasi nasa shell pa siya. O, diba? Malay mo naman, tumubo ng maayos yan. Sana nga. Isang bunga lang pala ng okra, marami ka na may tanim, oh. Oo nga, no? So, wala pala tayong eggplant na seeds. Ayan, binasa na lang ni Dadong to. Tapos yung tubig na nilagay niya dyan, medyo warm. Mga between 65 to 75 degrees Fahrenheit. Para makatulong siya ma-germinate ng mga seeds. So, dyan niya ilalagay, oh. Sakto yan kasi nasa taas siya ng vent. So, makatulong din yan kasi warm, diba? Sakto pala yung size niya, ano? May patungan. So, yan po na sundo na natin yung nag-perform kanina dun sa Conexus Art Center. Kamusta yung performance, Beng? Okay naman? No. Bakit? No. Nag-squeak ba yung clarinet mo? Ha? Parang hindi ka natuwa sa performance niya. Ngayon si Dadong bumili po ulit ng patubuan. Tsaka ito, bumili kami ng seeds. Oh. Ang dami. Na-excite na naman eh. Oo nga. Magkano isa niyan pa? May depende sa klase, no? Pag organic pala, 380. So, ayan. Ito naman po yung patubuan na to. Wala po siyang lupa. So, bale, lalagyan lang ng lupa bago lagyan ng seeds. May lupa naman tayo dun. Oo. Pakita natin kung ano yung mga pinamili. Ayan. Kamatis na dilaw. Ayan, meron tayong banana pepper. At talong. Pero alam kong, ewan ko lang kung maganda yung talong na to kasi dati nagpatubo kami niyan, parang hindi successful eh. Tapos ayan, money maker daw yan. Nakalagay, money maker. Ayan, Roma na kamatis. At jalapeno. So, hopefully marami tayong mapapatubo para marami din tayong maaani. Sana. No? Sana, diba? Pero okay lang kasi nakaka-enjoy, nakaka-excite pag
Dito kasi, Nakaka-excite pag kayong nagpapatubo ka, tapos makikita mo na dahan-dahan silang lumalaki, tapos ita-transplant mo siya, 'di ba? Nakita mo ba yung improvement ng mga tanim? Tapos hanggang sa magkaroon balang araw ng bulaklak, tsaka bunga. Ayan. Yan na po yung kaligayahan namin dito. anong school yan dito? Hindi ko nga alam eh. Anong school ito eh? St. Bernadette. Ah, ito yung St. Bernadette School. Ngayon na tayo nakadaan dito pa. Ito pala yun. Pero maganda yung mga bahay pa. Malalaki. Tsaka yung agwat ng pagitan nila pa, no? Maganda yung space. French Park. Ah, shala. French Park pala yung din eh. Pwede dyan, no, Nis? Kabaganing. Hindi lang ganun kataas, na? Juniper Drive. Ay, maganda talaga din. Juniper Drive. In 200 meters, turn left onto Rochdale Boulevard. Ayun. Liko tayo dyan ng Rochdale. Village. Yayamanin Village. Doon pa, sa kabila. Buti na lang, wala masyado At dito. the light, turn Rochdale. left onto Rochdale Boulevard. Ayan, labas dyan Lake Ridge. Ito yayamanin, ano din to, oh, village din to. Oh, Ano ba ito, sira? sira ata pa. Stoplight. Ayan, pagkasira po yung stoplight, ano yan, four-way yung 500 meters, turn right. daanan. Four-way stop. Yeah, pag mga month pa lang na hindi ka makasiguro talaga. Na baka pumatak pa, no? So, habang nag-i-snow dyan, si Dadong naman, tutuloy niya yung pagtatanim. Ito yung kahapon yung binili niya na patubuan na walang lupa. So, ang ginawa niya, finil niya to kahapon ng lupa at nilagyan niya ng tubig para basa na siya. Tsaka ngayon pwede na siyang gamitin. So, parang jungle na dito sa sala. Kanyang lemon tree yan dito na sa taas. Ay, siya, sorry. Tuloy yung pagtatanim. Yan yung stick niya. Tuloy yung bagsak. Kulay ang ligaya ay. Mm. Bato, malaking sipak yan ah. Ano? Ay, parang uling. Parang uling. So, ito na po yung mga tinanim ni Dadong na seeds. Ayan. Meron tayo dito eggplants, jalapenos, sweet banana pepper. Tapos, ito moneymaker at jobili, roman na kamatis. Ayan. Mas maganda to kasi may takip siya. So, antayin na lang natin ng mga ilang days para tumubo. Dito lang muna namin nilagay. Pero, ano, maganda din to kasi may vent yun sa baba. So, makatulong na At saka may ilaw naman eh. Pwede naman siya ilaw. ma-warm tong area na to. Tsaka, yung ilaw mo na, ano pa, yung grow light, no? Sa tapat niya dito. Tapos, yung isang tray naman po na tinanim niya, ayan, tinakpan din niya ng plastic. So, pagkatakip niya, binutas-butasan na lang niya para, ayan, makatulong din na mag-warm at mabilis yung pagtubo ng mga seeds natin. Sana mga ka-viewers mag-success lahat ng ano natin. Mga tinanim. Yung patubo natin. Kasi, mahal nga din yung mga seedlings pagka bilhin mo talaga, no? Biruin mo yung apatan pa, magkano yun? Mga $4, no? $4. So, ito, isang tray niyan, madami na tayong mga iba't ibang gulay na
may itatanim in case na magiging okay yung seedlings niya. Saka walang problema kapag naglegi yung mga kamatis. Kasi pwede naman natin yan na Parang ibebend mo siya na nakahiga siyang... itanim mo siya halfway, kumbaga kalahati ng katawan niya. Pwede mo itanim. Marami pa kami dapat itatanim. Mayroon pa akong upo. Oo nga, hindi ka pa pala nakatanim ng seeds ng upo. Hindi, pauli na lang natin kasi nga baging siya eh. Oo. Tsaka gusto po namin maghanap ng try namin yung sayote. Kasi pwede pala yun patubuin yung niya, yung pinaka bunga niya, no? Kasi ang gagawin ko dito, pag tumubo na siya ng mga isang dangkal na, ililipat ko siya, ireripat ko siya ulit sa maliit na siguro paso. mga 3 inches or 4 Four. inches na Na pot. paso. Kasi marami ako noon doon sa loob ng Doon sa shed. sa shed. Oo. Oo. So, ayan, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Bye-bye mga ka-viewers. Nung ulam, Sa mesa. kakain na si Dadong. Ayan tayo mga ka-viewers. So, yung ulam namin ngayon, ayan po yung binabad na chicken. Iro-roast ko yan. Pero yung pinakamasarap na ulam ni Dadong, ito talaga yung pinakamasarap niyang ulam, oh. Tawag sa amin dito yung bangus na dinaing, pero parang, alam mo yun, inasinan ko lang siya. Parang binuro, pero slight lang yung lasa. Bayo. Para siyang lang, yung tinuyo lang. Binuro sa asin. Binuro lang sa asin. Tapos, yung kanyang, yung kanyang pampares is yung ating atsara. Sarap, no? Ito, masarap magkamay yan. Saktong-sakto sa atsara yung pritong isda. Sarap. Kain tayo. Sarap po. Sarap talaga yan kasi atsara oh. Dapat talaga ganito yung tilapia. I-slice mo siya para yung... Parang finilay ko yung tilapia. Pakita mo yung natira. Ayan, no? buto. Buto na lang. At tinik. Tinik. Sarap na sarap yung kain yarn. Para lang tayo sa probinsya. So, successful yung ginawa ko palang atsara. Tapos po yung luyang dilaw, ayun, kumapit din siya sa papaya. Sakto lang yung lasa niya, diba? Hindi naman yung lasang-lasa talaga yung luyang dilaw. Hindi sa lasa ang turmeric. Ito lang yan, pampakulay. Pampakulay para appetizing tingnan yung ating papaya. Kumain kita. Busog pa ako eh. Makain ako eh. Tama niya. Busog pa ako.